Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Jaryo para sa ulo ng mga balita. Let's go! Sa Unbox.ph, Tecno teases Dolby Atmos partnership for POVA 6 series. So finally, hindi na DTS ang gagamitin ni Tecno, Dolby na po. Dolby Atmos na. So better sound quality na nga kaya? Let's see. Sa Yugatech, Doogee U10 Pro T20 Ultra launch in Philippines starts at 5,500 pesos. Pinakamurang tablet po na mabibili niyo na may Helio G99. Abangan niyo po ito. Napakaganda po nitong selection na ito. Sa Sparrows News, Xiaomi Mix Flip initiates zero perception crease while Mix Fold 4 boasts 50 megapixel periscope for camera. So, si Xiaomi na nga kaya ang kauna-unahang gagawa ng flip phone na wala talagang crease, as in walang guhit sa gitna. Let's see. And finally, sa Philippine Star Global, Philippines still lags in mobile internet speed. So, kulelat pa rin daw ang Pilipinas sa mobile internet speed. Ouch! Ang sakit yan. Kung interesado po kayo sa mga balitang to, let's start. Sa Unbox.ph, sa panulat po ni Unbox Stuff lang nakalagay dito. So Unbox Stuff, Tecno teases Dolby Atmos partnership for POVA 6 series. So kung napapansin nyo, kung kayo ay familiar na sa mga smartphone ni Transsion, Infinix, Tecno, this one, and Itel, lahat po sila DTS sound. DTS yung ginagamit nilang technology para sa pagtitimpla yata ng kanilang mga audio sa speakers nila. Wala ako ditong sample pala ng Infinix na ngayon currently. So wala. Basta check nyo, DTS po nakalagay. DTS sound usually. And to tell you the truth, okay naman. For average use, for general use, okay po si DTS sound. Kaso nga lang napapansin ko yung mga may DTS sound kasi lalo kapag masyadong malakas yung kanilang speaker na binobomba. Yung mga average na loudness, okay lang. Hindi mo masyadong rinig yung parang may konting distortion sa pinaka-loud eh. This one is Red Magic 9 Pro. Okay? Red Magic po ito. And this one, ang gamit po nito is DTS sound. Hindi po Dolby. So, while gustong-gusto ko to, and ito na ngayon currently actually ang aking daily driver. Hindi na si Samsung pang vlogging na lang talaga. Ito na magiging daily driver ko from now on. Red Magic 9 Pro. So, ang technology na ginagamit dito sa sound is DTS sound din po actually. Oh look, yan, DTS sound. So malakas po kasi ang audio nito. Dito rinig na rinig mo talaga na kapag sinagad ko po yung kanyang full loudness, may konting distortion. May sobrang minor lang, di agad pansinin na medyo basag. Lalo kapag kino-compare siya kina Samsung, ito Samsung and then kay iPhone ko na Pro version. May konting distortion lang, konting-konti lang. So sa mga audio files, rinig nila yun eh. Mga talagang yung tenga. Yung gusto nila ay malinis lagi kahit na sobrang lakas na. Rinig nila yun. That's the problem with DTS sound. But I don't have anything against DTS sound. It's just that I prefer lang Dolby pag in case na pang malakasan na talaga yung tipong dumadagundong na sound na lalagpas ng kwarto mo. I prefer Dolby kasi mas malinis po yung bato ng mga Dolby sound. So, finally, siguro kauna-unahan I'm not sure kung si Infinix sasabay, pero si Tecno at least, the Tecno POVA 6 is gagamit na ng tatalikuran niya yata si DTS sound, si Dolby Atmos na po. So, better sound quality, which means, di ba, ang mga Tecno POVA ay mga budget gaming smartphone. Yun ang market nila eh. So, I think matadagdagan yung pagiging gaming value ng Tecno kapag tuloy na itong Dolby Atmos na switching nila or migrate nila, ang tawag man doon. So ahead of unveiling the POVA 6 series at MWC 2024, so Mobile World Congress yata ang MWC. Ngayong January lang yata ito. Tecno announced that they will be partnering with Dolby Laboratories to introduce its Atmos spatial sound experience to Tecno's budget mid-range phones. Tecno hints that the upcoming POVA 6 series will stand out with its stereo speaker system that should be able to deliver a spatial audio experience with Dolby Atmos. So lahat yata ng Tecno POVA 6 dito damay kasi POVA 6 series ang binanggit talaga nila. 6 series. Yung buong series ibig sabihin. Which is good news yun para sa mga talagang medyo maselan dyan sa mga sound sa kanilang mga speakers. Ito pa, panghuling good news. Aside from POVA 6 series, Tecno is expected to bring Dolby Atmos to future models of the Camon and Phantom series. Sa mga fans dyan ng mga Camon, Tecno Camon at saka Tecno Phantom, magiging Dolby Atmos na rin. So hopefully, pati si Infinix gayahin since, isang company lang naman yung mga yan, iba lang ang branding. So hopefully, pati sa Infinix din and of course sa Itel, lalo sa Itel kasi di ba mga mumurahin talaga sa Itel, talaga mga budget. So hopefully, pati si Itel at saka si Infinix is i-adapt din nila ito. Kabang-abang po si Tecno POVA 6. Abangan natin yan. I will try my best na makareview ng isa man lang unit ng POVA 6.
Hopefully. Lipat tayo ngayon sa Yugatech sa panulat ni JM Chavaria. Doogee U10 Pro T20 Ultra launch in Philippines starts at 5,500 pesos. So pinakamura daw to na Helio G99. Ito nga ba? Pero check natin for clarification. So ito ang possible na itsura ng T20 Ultra and then this is the Doogee U10 Pro. Yung U10 Pro I believe is the 5,500 pesos. Pero hindi po ito Helio G99. Kasi nakalagay dito is quad-core lang siya na chipset. Helio G99 is not a quad-core chipset, it's an octa-core chipset. So, yung 5,500 pesos, possibly, ito ang itsura ng Doogee U10 Pro, ito nga. So, 8GB yung RAM, plus 12GB na virtual RAM. Huwag natin bilangan yun. 8GB yung base RAM, tapos 128GB yung storage nito. Okay na, for 5,500 pesos. Ito specs niya. Wi-Fi only lang po pala si Doogee U10 Pro, ha. Wi-Fi only, for quad-core ARM Cortex A53 up to 2GHz. So, hindi po ito goods for heavy and multitasking and even gaming. Kasi quad-core po, wala na po halos quad-core dapat sa panahon ngayon. Pero meron siya. So quad-core lang. Kaya siya 5,500 pesos. Hindi po siya Helio G99. Pero look at that. 8GB naman yung RAM and 128GB na eMMC 5.1 storage. So not much expectation siguro. Good stuff for basic siguro na browsing. YouTube, pwede. TikTok din. But gaming, I wouldn't recommend this sa ganitong specs. Multitasking but not gaming. Pwede. Kasi 8GB naman yung RAM kahit paano at 5,500 pesos. Gusto ko lang tandaan nyo yung part na yun. Going sa kanyang other specs, 5,000 mAh battery. Of course, in fairness, 1TB pa yung kaya niya micro SD card support. Bluetooth 5.0, Type-C naman siya. May headphone jack. Android 13, 10 watts lang po yung charging. Yan po yung 5,500 pesos. Lipat tayo ngayon sa Helio G99 na unit. Ito yung T20 Ultra. Ito yung possible na itsura niya. Actually, kung totoo to, kung hindi edited ito, maganda. At least symmetrical naman. Para siyang iPad mini. Symmetrical yung paligid nun, di ba? At least yung mga bezels. So, okay to. Ito ang full specs. 12 inches ito. Ito, I believe po kung okay to, pwede to sa multitasking and possible na pang-schooling ng mga kids. Since this one is LTE, that means pwede po lagyan ng SIM card. Pwede siyang magkaroon ng sarili niyang internet. 1200 by 2000 pixels, 195 ppi. So, mababa lang yung ppi niya. Pero okay lang yun. Again, this is a budget. Expectations muna. Helio G99, good. Ito yung octa-core. Of course, 2.2 GHz, 12GB na RAM. Very good. So, multitasking wise, very good ito. Huwag nyo nang pansinin yung extended memory na yan. 256GB na storage. Very good ulit. Marami-raming videos and kung ano pang ilalagay nyo rito. Possibly some gaming din rin. Kasi Helio G99 naman to. So, pwede kahit mga light to medium gaming. Expandable up to 2TB with via micro SD card, 16MP rear, 8MP front, dual nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz kasi meron siyang Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2, good. Audio jack, ayun, laki ng battery 10,800 mAh battery with 18 watts charging. Not bad. Available in gray and blue. Pricing. Gusto ko malaman yung sa T20 Ultra. Are now listed in Shopee. Price at 5,500 yung U10 Pro and ouch! Hindi pala affordable yung T20 Ultra. That's 21,000 pesos na tablet. Akala ko kasi ang title is medyo medyo deceiving yung, hindi naman deceiving basically, more on clickbait yung title, no? Kasi sila sa 5.5 eh. So yeah, ito ay 21,000 pesos itong T20 Ultra. 21,000 pesos sa Helio G99 at 10,800 mAh battery. If 21,000 pesos ito ay siguro consider nyo muna bago kayo magdesisyon dito. Kung gusto nyo talaga to, si T20 Ultra, try nyo muna silipin si Xiaomi Pad series. Yeah, that is Xiaomi Pad. Meron ding Lenovo Legion Y700 2023. Naglalaro din sa price na yan. So, yeah. Consider nyo muna yun. Kung gusto nyo talaga to, consider nyo muna yun. Silipin nyo muna. Ngayon, kung hindi pa pasa sa inyo yung, yung mga binanggit ko na possible alternative, then go for it. 21,000 pesos. The Doogee S Mini is also now on Shopee with discounted price at 13,000 pesos. Okay. So, medyo na-dismay ako ng konti. Pero, that depends kung ano yung budget nyo. Lipat na tayo sa susunod na balita. Sa Sparrows News. Ba't kaya hindi kita yung pangalan ng website? Anyway, sa panulat ni Kamlesh Bhatti, Xiaomi Mix Flip initiates zero perception crease while Mix Fold 4 boasts 50MP periscope 4 camera. So, I think this one is gonna be an all-out specs kay Xiaomi sa Flip. Kasi tatapatan yata talaga nila dito sila Tecno and most likely si Samsung. So, Mix Flip, ito na yung possible itsura niya. Diretsahin na natin.
Ulala, ayan, ito na nga. Kaya walang crease. Kasi sa loob, magkakaroon siya doon ng bilog. Hindi siya talaga naka-fold itong part na to. So pag binuksan, possible na wala siyang crease. But still, this remains to be seen. Titingnan natin sa actual. Iba kasi syempre yung nasa picture. So, pero kung titingnan dito, flat na flat, oh. And then dito, kaya sinasabi siguro na walang crease or walang tiklop. Sa gitna, yung parang guhit, na parang yung bakat ng pag pinagtiklopan ba. Kasi round, bilog na nakakaano siya doon, naka-ulbo. Parang ulbo ba? Or basta ganyan. Ayan na yung illustration. Inaano ko pa. So, the Xiaomi Mix Flip and the expected Xiaomi Mix Fold 4 recent leaks revelation from Insider Digital shed light on the feature specification and design aspects of these cutting-edge devices. I'm more curious actually sa specs. Thin, light, foldable flagship featuring a Snapdragon 8 Gen 3. Okay, so flagship nga ito. And satellite communication. Uy! Satellite communication kagaya ng kay iPhone. One of the standout features is its domestic screen, incorporating zero perception crease technology, although details about this technology remain scarce. So wala pa, yun lang, ito lang ang clue natin. Wala pa talagang other details. Oh, that's disappointing. I was expecting na makikita ko yung naka-open na ano. So yun. Anyway, other parts na lang ng specs. The Mix Flip boasts a secondary display and dual camera module with a relatively simple design. Asa ng picture? So makita ang picture. So puro 50 megapixel kasi may periscope daw. Periscope, quad camera setup, blah blah blah. But no further specs. That's disappointing naman. Anyway, yun lang. Pampahype lang pala yun. Akala ko talaga may news sa part na yun. Hype lang. Okay, so yun. Anyway, kung interesado pa rin kayo sa article na to, iwan ko yung link sa video description. Lipat tayo finally sa Philippine Star Global. Sa panulat ni Elijah Feliz Rosales. Philippines still lags in mobile internet speed. So, kulelat pa rin daw yata tayo. Still lags. Pero hindi naman, this time hindi na yata tayo pang huli. Nakalagay sa huli. Pero kulelat pa rin tayo. Base kay OpenSignal, the Philippines improved its average speed by 4 Mbps in 2020. Ang lit nun 4 Mbps lang ang in-improve ng Pilipinas. Pero in fairness, sabi naman dito, the Philippines lag one of the best improvements in mobile internet speed in Asia Pacific in 2023. So, best improvement tayo. Pero sa ranking, kulelat pa rin tayo. Hindi ganun kalaki yung in-improve natin. Average speed lang, yung improvement natin is 4 Mbps last year, 2023. In spite of this, the Philippines still trails the regional benchmark turned in by South Korea, Singapore, Australia, registering download speed of 23 Mbps to land in the lower half of the region. Si South Korea daw ang best yata, 440 Mbps. Sa 4G yata ito tinutukoy. Singapore came next with 71 Mbps, Australia 58 Mbps. The index placed Taiwan in 4th, India 5th, China 6th, Brunei Darussalam in 7th, and Japan in 8th. New Zealand 9, Hong Kong 10, Malaysia 11, Maldives 12, Vietnam 13, 9 spot to 13 spots, racing ahead of the Philippines. So 13, 14 pa tayo sa Pacific Asia. At least hindi tayong kulela talaga na nasa dulo, kasi nasa dulo is Indonesia, Thailand, Cambodia, Bangladesh, Laos, PDR, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, Nepal, blah blah blah. Asia Pacific markets saw an improvement of 5.2 Mbps on the average, while India, Malaysia, and South Korea now saw the highest speed increase in the region of 36 Mbps. Wow, sa atin 4 to 5 Mbps yung improvement. Sa iba 36 Mbps, 17 Mbps, and 14 Mbps. Alright, so that is why wala tayo sa top 10. Hindi tayo nakapasok man lang sa top 10. For 5G, the Philippines ended up in third last, pangatlo sa huli, in an index of 15 economies in Asia and the Pacific, turning in a download speed of 139 Mbps. South Korea led the region again on 5G. Laging South Korea ang nangunguna sa pabilisan ng internet sa 436 Mbps. Malaysia 337, tataas with 290. Ito po ay average I'm sure kasi may nakikita ko sa internet mga Pinoy nagpo-post maabot sa kanila 700 Mbps, but that is not consistent daw kasi sabi dito sa OpenSignal. Ang average po ito, siyempre inaano din na ito ang majority ng mga users kung gaano kalakas ang nasasagap nila. Of course, meron dyan magandang pwesto, nakatutok siguro mismo sa tower, malapit, or direct line of sight sa tower. That is why nakukuha nila yung 700, even 1 gigabits per second. But, on average, majority ng mga Pinoy, yun, mababa po talaga. Lalo sa 5G, wala tayo rito.
New Zealand ranked 5th to 59. At the height of the pandemic, most countries in Asia and the Pacific improved their 5G rollout to support the growing demand from consumers forced by the lockdowns to transact digitally. As such, the region is projected to become one of the biggest 5G markets by 2025. Buod na lang ng story, 45 Mbps lang yung improve natin in general. And although most improved tayo, still malayo pa rin tayo sa top 10. Okay, so yeah. Kayo ba, kontento ba kayo sa internet speed nyo sa mobile data? Ako, personally, kasi itong pwesto ko nasa dulo ng village, ang hina po kasi dito ng 4G. And if may 5G man, parang sundot-sundot lang. Like, saglit lang madidetect. Pakita ko sa inyo, saglit ah. Itong phone na to, even with my iPhone, yung 5G dito, sundot-sundot lang nagpapakita. Parang pag-trip-trip niya lang, gano'n. Oh, this one, I'm not sure kung makikita nyo, but this one, sabi rito, 4G, I'm not sure kung makikita nyo, pero ayan, makikita nyo, I hope makita nyo, 4G LTE lang yung nasasagap dito. Yeah, bihira po rito may masagap, may maligaw na signal ng 5G, even with iPhone and Samsung na smartphone. That is why sa mga test ko, may disclaimer lagi na mahina po signal ko rito. So kapag lumagpas ng 10 Mbps, yung sagap ng phone na nire-review ko, very good na po agad yun. Bibigyan ko na agad ng very good kasi bihira yon. Most of the time, lalo pag mga budget smartphone, below 10 Mbps. So napakaswerte na po or napakalakas na po ng phone. Tingin ko ang lakas na ng phone kapag lumagpas na ng 10 Mbps. And sometimes pinakakatsamba ng 20 pataas. Ito, actually itong phone na to, itong Red Magic 9 na to, so kaya pinili ko to na maging daily driver na. Literal na ito na yon. Malamang magkaroon ako ng review nito after 6 months and so forth kasi magiging main smartphone ko na siya. Ito na, lilipat na ako rito from Samsung. Global version naman kasi to. So, isa sa mga nagustuhan ko dito is yung signal niya in the gaming performance. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kasi ito. But the camera, sa rear camera lang ang okay. So, bottom line is, maganda po sumagap ng signal to once na makasagap nga siya ng signal. But that remains na dahil nga sa pwesto ko rito, again, location based pa rin naman ang signal. Hindi porket malakas yung sumagap ng internet a phone, laging all the time malakas na sumagap ng internet yung phone. May factor din na yung location ng issue. So, ito, bilang patunay yan, nakakalagpas ito si Red Magic 9 Pro ng lumalagpas siya ito paano ng 10 Mbps. Pachamba-chamba although. Pero better ito sa mga sa Infinix. Mga Infinix dito usually 7-8 lang Mbps. Oh, like ngayon, nakachamba. Naka 5G, nakakasagap siya ngayon ng 5G. Kanina kakapacheck ko lang sa inyo 4G, di ba? Bigla siya nag-switch sa 5G. So habang tinetest ko yung speed test, makita ng 213 Mbps. So, weird. Nagpasikat siya bigla nung may camera. 213 Mbps and 5G siya ngayon. Look. Yeah, look. That's 5G. Weird nagpasikat siya bigla. And bihira po yan dito. Bihira ko yan. Kaya nagustuhan ko to. Sabi ko kahit pangit yung front camera nito, goods. Kasi mapapakinabangan ko yung internet speed niya sa mobile data. Very nice. So, yun. So, kayo, boss, kamusta naman yung experience nyo sa inyong mga mobile data? Pa-comment lang sa comment section, boss. Ano ang unit mo, smartphone mo, tapos ano yung max internet speed na nakukuha mo sa unit mo? Yung pinaka-max, or better yet, yung average lang. Yung average speed na nakukuha mo sa smartphone mo. Anong brand at unit yan? Para may idea rin kami kung ano yung mga magaganda performance na mga smartphone. At ano naman yung malala at pangit. At halos kulang na lang ipagsisihan nyo yung pagbili kasi ang hina pala sumagap ng internet. I'm curious, boss. Please, humor me sa comment section, usap tayo. Tingnan ko nga ako ng mga internet speed nyo. Alright? So, hanggang doon lang. This is Rain Manguera and you are watching Tech Diario. Sana consider nyo subscribe, like, and share, ha? Yun lang, boss. Balik kayo. I'll talk to you again soon. I'm out.